Bawat pagtatanghal sa teatro man o entablado, may mga eksena na hindi nakikita. Ito yung sakripisyo, pagod at takot ng bawat artista. Kapag suot na ang kani-kanilang karakter ang sarili nilang pagkatao, pansamantalang burado. Ang tunay kasing kwento, laging nasa likod ng telon. Ito ang ganap sa bawat ending ng palabas. Mapateatro man o simpleng entablado. Ang sigawan, palakpakan at nag-uumapaw na papuri para sa isang job well done na pagtatanghal. Pero ang hindi nakikita ng manonood ay yung totoong kwento at pagkatao ng mga gumaganap. Bago pa kasi buksan ang telon, naroon na ang sakripisyo, pagod, oras na ginugol at problemang isinasantabi muna para hindi maapektuhan ang programa. Sarili laban sa sarili ang hamong hinaharap sa backstage. Bawat performer dapat may baong pasensya, tapang at disiplina. Sa pambihirang pagkakataon, pinasilip sa atin ang tunay na mundo sa likod ng entablado sa isang musical play na ito. Promising ang psychological horror musical sa Makati, ang Makara. Hindi halimaw o kababalaghan na nasa script ang kalaban ng magsisiganap, kundi sarili nilang emosyon, trauma at paranoia. Si Cherry, double ang internalization sa backstage bilang babaeng ahas. Sobrang lalayo talaga ng mga character na role na binibigay sa akin. Sa totoong Cherry. Totoong Cherry is very, jolly ako jolly, boyish, and hindi talaga ako very, feminine. So, whenever suot ko talaga yung costume ko, para akong, ako na to, si Makara na to, it's not Cherry anymore. So, yun yung nafe-feel ko, mas confident ako. Internalized talaga. It's me readying my mental, yung mental ko, also the spiritual. I'm very religious kasi I do prayers bago mag-start yung show, even the rehearsals, para I would ask God na i-help ako talaga na magawa ko ng tama lahat ng gagawin ko. Sa totoong buhay, malayo ang karakter ni Cherry. Ang mahiyain kasing dalaga at takot sa totoong ahas, abay naging palaban. Pag-akyat niya sa stage, ibang katauhan na kasi ang dapat makita. Revelasyon ni Cherry, mas nagiging totoo raw ang kanyang acting dahil humuhugot siya sa tunay na sakit. There is a very tragic particular scene with the Makara, which I can spoil also, again, na talagang after mangyari yung scene na yun, nagbe-breakdown talaga ako sa likod ng the backstage during rehearsal and especially on the show. Ang Makara ay konsepto ni Rubel. Hindi alam ng mga tao, ito pala ay base sa sarili niyang karanasan. Nagsimula daw ito sa nakakatakot na tirahan. I own an art gallery. And yung art gallery ko kasi 5 floors siya. Sa place na yun kasi, may mga nananakot. So, kasi there used to be a cafe sa baba. May mga bumibili sa cafe, residents sa neighborhood. And then, every time na dumadaan sila, parang may nakit daw sila. So different people, they see the same thing. So nung narinig namin na may mga kwento na nananakot, manakot kaya tayo ng tao. Doon na nag-start. We marketed Makara as a horror and mysterious production. So yun yung gusto naming i-expect ng audience. We want something unique. We always bring something unique to the table. Bawat crew at staff mahalaga dahil may malaki silang ambag. Ang sounds at lights dapat realistic. Diyan pumapasok ang galing at imahinasyon ng technical team. Hindi talaga gawang biro ang hirap ng mga taong nasa likod ng entablado.
Sa isa namang Gen Z club sa Timog sa QC, music ang dinarayo at binabayaran ng kanilang mga parokyano. Tunog na kakaiba at hindi daw maririnig sa iba. Habang ang party people nagsasaya sa loob ng kanilang bar, ibang pressure naman ang hinaharap ng mga taong nasa likod ng happy place na ito. Well, actually, yung last, before, Vanity siya. So it started from a different club. After Vanity, there's another club na it's called Envy. Ito, Lost. Tulad ng kanilang club na marami ng pinagdaanang pangalan. Ang mga empleyado dito may mga kwento ring sumubok ng kanilang katatagan. At ang kanilang sikreto? Ang suporta na nagsisilbing lakas para sa bawat isa at prioridad nilang magtrabaho. Yung pinaka-first na masabi ko is, we really hang out with our guests. So when we have guests, we treat them like friends talaga. To assist them, that's one of the thing talaga that we do. And then of course, the price, it might not look like it, pero mura lang yung mga menu dito. The drinks, the food, at saka masarap yung food. Sa dami ng mga nagkalat na clubs, hindi biro ang kompetisyon. Huge challenges because there are a lot of bars and clubs in this area. I think there are 21 bars and clubs in the area. So we have the challenges that, to fill it up. Bilang DJ, responsable si Darius na may bagong tunog at musikang ihahain sa mga tao. Malaking pasanin nito na hindi niya pinapahalata sa gabi-gabi niyang pag-upo sa DJ booth. It's mostly Gen Z right now. So we as a bar owner, as a DJ, we should adjust. Sumasali din siya sa mga kompetisyon para may mapatunayan pero hindi man siya nanalo, mayroon naman daw siyang take-home na natututunan. I needed that exposure, the competition, so I joined it while I was studying. Actually, I didn't win, but I was able to gain some, friends. Ngayon, gabi-gabing puno ang kanilang club. Patunay na minsan ang totoong panalo wala sa tropeyo, kundi paano sila bumangon ng sama-sama. Bago naman mapanood ang explosive performances ng mga drag queens dito sa famous na stage ng Rampa, sa backstage nauuna ang totoong showdown. Kani-kanyang hugot ang mga performer. Ang iba pa yata may orasyon kasabayang ensayo. Pagod na, hindi pa nagsisimula dahil yan sa matinding preparasyon. 4:00 pa lang ng hapon, may dress at stage rehearsal na. At pagkatapos ng sayaw, oras naman ang kanilang transformation na umaabot ng halos 2 oras. Ito po yung wig na favorite ko sa lahat. I think po ang pinaka-pricey dito is ito po, yung wig po niya na to. Kasi feel ko mga ganyang wig po, nagre-range po siya ng 10K, something ganun. 4 na taon namang drag queen ang 26 years old at tubong San Pedro, Laguna na si Effie. I do a lot of stunts like splits and drop. Hindi alam ng mga customers and viewers, masakit na ang katawan ni Effie sa araw-araw na pagsasayaw. Ang iba naman personal na rason kung bakit nag-drag queen. Hindi talaga ako for office. Kung tutusin, mas nakakapagod yung pagpe-perform. Pero mas ramdam ko yung pagod nung nag-BPO ako. As in, sobrang drained ako compared sa pagpe-perform. Sa likod ng bawat ngiti sa entablado, may lungkot ding nakatago. Sa bawat performance, may personal na nilalabanan. May taong pinipiling ituloy ang show kahit pagod na. Karamihan sa kanila, mga Becky performer. At ang pinakamalaking bayad ay ang marinig ang mga palakpakan ng mga taong napapasaya nila. Hindi man makita ang lahat ng paghahanda at personal na mga eksena sa likod ng telon. Bawat performance, bawat kanta at sayaw
may kwento ng sakripisyo, disiplina at determinasyon. Sa mundong puno ng ingay at problema, ang mga performer na ito'y patuloy na nagbibigay saya at inspirasyon. Dahil kahit gaano kahirap ang pinagdaanan backstage, iisa lang ang sigurado, the show must go on.